Ang nakaraan. Napakaganda ng plano ng ating bida para talunin ang hukbo ng Atreides kaya lang napag-alaman niyang may traidor sa grupo, ganun pa man hindi basta-basta maiisahan ang ating bida. Pagpapatuloy, hindi pa man nakalahati ang mga salamangkero ng Atreides, isa-isa na silang nilamon ng nakapanghihilakbot na mahika ni Vanessa. Sa paghina ng harang ng mana, dumagsa ang iba pang mga salamangkero ng Fenris at sumama sa walang tigil na pag-atake. Sunog at kidlat ang bumuhos mula sa langit. Umusbong naman sa lupa ang matutulis na pader na gawa sa bato, na pumihil at dumurog sa mga kalaban. Hindi na nagatubili pa si Ghislaine at sumama na rin sa laban, na lalo pang nagpaguho sa hukbo ng Atreides. Yumalulong ang buong kapaligiran sa mga sigaw at paghihinagpis ng mga kawal ng Atreides na walang awang pinatay. Agad na ibinigay ang utos na umatras, ngunit maging ang pinakamatatapang na sundalo ay nawalan na ng lakas loob na lumaban. Ang tanging nasa isip nila ngayon ay ang makatakas at maibalita sa kanilang mga kaalyado ang trahedyang ito. Gayunpaman, ang walang lubay na pag-atake ng kalaban ay nag-iwan sa kanila ng walang daan palabas. Bawat landas ay sarado, at sa isang kisap mata lamang, tuluyang gumuho ang hukbo ng Atreides. Nakatayo si Conde Jerez, nanginginig at walang magawa habang pinapanood ang naganap na pagdurugo. Maging siya ay hindi makatakas. Umaapoy na kulay rosas na apoy ang bomb alot sa buong paligid niya, na parang isang hola na humahadlang sa kanyang pagtakas. Malaki ang kanyang pagkakamali. Dapat sana'y hinintay muna niya ang pangalawang hukbo, kahit na maantala pa ang kanilang plano. Ngayon, nasasaksihan niya mismo kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng puwersa ng Fenris at ng hukbong Rothania, na kanyang minamaliit. Niyanig ang lupa ng tunog ng paparating na mga kabayo habang ang itim na hari, na naglalabas ng nakababahalang aura, ay dinala si Ghislaine palapit. Naubos ang mga kawal ni Jerez, at wala nang natira upang protektahan siya. Ang mga ilang nakaligtas ay walang awang pinapatay. Hindi na maiiwasan ang kamatayan. Tinanggap na ang kanyang kapalaran, pinakalma ni Conde Jerez ang kanyang nanginginig na puso, bagaman may isang bagay na nag-aalab pa ring kuryusidad sa kanyang kalooban. Duke Fenris, pagsisimula niya, bakit ka nandito? Akala niya ay lumalaban si Ghislaine sa ibang lugar. Paano niya nalamang kailangan niyang pumunta dito? Binigyan siya ni Ghislaine ng isang matalas na ngiti. Bakit? Bawal ba akong pumunta rito? Ang dami mong ginastos sa munting plano mo. Naglagay ka ng mga especially nilinlang mo ang sarili mong mga kaalyado, at nag-ipon ka ng mga patibong para masilo ako, anuman ang piliin kong daan. Hindi ba't ganoon? Lahat ng sinabi ni Ghislaine ay tama. Kung hindi siya tumugon sa kanilang kin, binalak nilang maghasik ng kaguluhan sa buong kontinente, pahabay ng gyera, at pagsamantalahan ang mga bitek sa loob ng magkakaalyadong puwersa. Ang kanilang pinakamagandang senaryo, gayunpaman, ay ang maalis si Ghislaine at ang hukbong Rothania dito, kahit na kailangan nilang lumampas sa kanilang mga limitasyon. Inihiga ni Ghislaine ang hawakan ng kanyang sibat sa balikat ni Conde Jerez habang nagpatuloy siya, ngunit nagawa mo ang isang mahalagang pagkakamali. At ano naman iyon? Tanong ni Jerez, nanginginig ang boses. Mas mabagal ka sa akin. Ang mga salita ay puno ng pagmamataas, ngunit hindi ito maitatanggi ni Jerez. Bawat landas ay inihanda upang bitagin si Ghislaine, ngunit siya ay nauna nang dumating, na winasak ang kanilang mga plano bago pa man nila ito maisigawa. Kung paano natuklasan ni Ghislaine ang kanilang estratehiya o kung paano siya nakarating dito ng ganoong kabilis ay hindi niya maunawaan. Akala mo ba sasayaw ako sa saliw ng tugtog mo? Nanunuya si Ghislaine, habang iginagalaw ang hawakan ng sibat sa balikat ni Jerez. Ang kailangan ko lang gawin ay mauna rito at durugan ang lahat. Paano mo nalaman? Tanong ni Jerez. Maingat naming binalak ang bawat galaw. Paano mo inaasahan ang lahat ng ito? Ang mga estratehiya ay puno ng mga patibong at panlaban para sa anumang tugon. Gayunpaman, nakita ni Ghislaine ang lahat at dumating dito, na nag-iwan ng ibang mga rehiyon na walang proteksyon sa atake. Ngumiti si Ghislaine at bahagyang itinilt ang kanyang sibat. Kilala ko si Conde Vipendel. Hindi mo rin naman maiintindihan iyon. Kinagat ni Jerez ang kanyang labi. Kilala ang reputasyon ni Ghislaine sa pagsasalita ng walang kwentang bagay, ngunit ang insulto ay nagdagdag lamang ng sakit sa kanyang sugat. Mukhang tiwala ka sa sarili mo, sabi ni Jerez, habang nakatingin kay Ghislaine.
Ngunit hindi mo ba napagtanto na ang presensya mo rito ay nag-iiwan sa iba mong puwersa na walang proteksyon? Walang ingat ang pumunta sa lugar na ito ng nag-iisa. Iyon lang ang tanging paliwanag na gumawa ng sentido sa kanya. Dapat ay iniwan ni Ghislaine ang iba pa niyang mga kawal, dahil sa kanyang kilalang pagiging uhaw sa dugo at pagmamataas, sa paniniwalang kaya niya itong gawin ng mag-isa. Bahagyang tumawa si Ghislaine at iginalaw ang kanyang sibat ng kaunti. Kung iyan ang makakatulong sa iyong mamatay ng may kapayapaan, sige, isipin mo na lang yan. Huwag kang magyabang, sabi ni Jerez. Ang natitirang mga hukbo ay hindi katulad namin. Ang pagmamataas mo ay, ang sibat ni Ghislaine, na nagniningning sa kulay rosas na enerhiya, ay humampas sa leeg ni Jerez. Ang puwersa nito ay nagdulot upang ito'y pumutok, na agad siyang namatay. Hindi ito ang talim kundi ang hawakan ang nagbigay ng nakamamatay na hampas. Habang ang walang buhay na katawan ng konde ay bumagsak sa lupa, tumingin sa kanya si Ghislaine at bamulong, mamamatay din ng iba. Bawat isa, titiyakin niya iyon. Sinuri ni Ghislaine ang larangan ng labanan. Ang hukbo ng Atreides ay tuluyang nawasak walang nakatakas. Isang tapos na, bulong niya sa sarili, walang emosyon ang kanyang ekspresyon. Tulad ng inaasahan ko. Inaasahan niyang utok si Conde Vippenvelt sa pagputol ng kanyang mga galaw habang ginugulo ang mga puwersa ng Rothania. Ang kadalubhasaan ni Vippenvelt ay nasa paghahasik ng kalituhan at sistematikong pag-aalis ng mga target. Ngunit duda kung inaasahan niya ito. Nauna ng tinarget ni Ghislaine ang pangunahing puwersa ng hukbong Atreides, isang galaw na hindi nakita ng sinuman. Nangailangan ito ng sakripisyo, ngunit hindi lang basta iniwan ni Ghislaine ang kanyang mga kaalyado. Naunahan niya ang kanyang kalaban gamit ang isang estratehiya na hindi nila mahuhulaan. Tulad ni Vippenvelt, alam ni Ghislaine ang kahalagahan ng bilis at pagiging mapagdesisyon. Tinawag si Dark, nagbigay si Ghislaine ng kanyang susunod na utos. Dark, sundan mo ang direksyon na pinanggalingan ng mga bastos na ito. Tiyak na may isa pang hukbo sa malapit. Ang mga kakawala lamang na nawasak na mga puwersa ng Atreides ay malinaw na hindi sapat upang haminin siya. Isang mas malaki, at mas may kakayahang hukbo ang malamang na paparating. Tumango si Dark at nagsimulang lumipad sa himpapawid. At si Julian, tanong ni Ghislaine, gumagalaw siya sa direksyon na inutos mo, sagot ni Dark. Kung may magbago, agad kitang sasabihan. Buti na lang kaya ni Julian na panatilihin ang mga duplikasyon ko, napaka-komportable nito. Tama, sabi ni Ghislaine na may ngiti. Puno siya ng mga sorpresa, hindi ba? Talaga, ngunit huwag kang mag-alala, hindi kita ipagkakanulo. Mas gusto kong nasa panig mo mas komportable. Naiintindihan mo ba ako? Si Julian, gayunpaman. Ang lalaking iyon ay napakalamig at malayo. Nagtataka ako, kung gusto niya ba ang mga tao. Tama na, umalis ka na. Hindat si Dark bago ikalat ang kanyang mga pakpak at lumipad. Samantala, naghanda si Ghislaine na pigilan ang susunod na alon. Vippenvelt, Gatrose, Aiden, Leonard, wala sa kanila ang nandito, bulong ni Ghislaine sa sarili. Iyon ay nangangahulugang iisa lang, isa sa mga mabibigat na personalidad na iyon ang mamumuno sa susunod na hukbo. Isang malupit na ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. Oras na para simulan ang paghuli sa mga malalaking isda. Sana ay si Aiden ito. Nagbalik si Ghislaine at ang kanyang kabalyerya sa kanilang orihinal na posisyon, na may layuning mag-ipon at maghanda para sa susunod na labanan. Ang kapalaran, ang commander ng pangalawang hukbo na nagmamarcha patungo sa kanila ay walang iba kundi si Aiden, tulad ng inaasahan ni Ghislaine. Si Aiden ay naatasang makipag-ugnayan sa pang-apat na hukbo. Inakala niya na ito ay magiging madali. Dalawang hukbo na nagtutulungan ay sapat na upang tuluyang alisin ang mga humahabol sa kanila, tulad ng Fenris o ang prinsipe ng Turian, minsan at para sa lahat. Sa wakas, may aksyon din, sabi ni Aiden na may ngiti. Ang mga mas malaking layunin ng gyera ay hindi niya pinapahalagahan. Ang Fenris at ang prinsipe ng Turian ay nakakuha ng malaking katanyagan kamakailan. Maging si Parnell, na matagal nang kasama ng puwersa ng Rothania, ay nakakamit ng katanyagan. Para kay Aiden, ang tanging mahalaga ay ang pataasin ng kanyang sariling reputasyon sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Iyon ang kanyang tanging layunin. Bagaman, mas gugustuhin ko kung si Fenris ay nasa aking panig ng larangan, bulong niya,
habang dinidilaan ang kanyang mga labi. Si Fenris ang may pinakamataas na reputasyon, at ayaw ni Aiden na ibahagi ang karangalan sa sinuman. Habang sinimula ni Aiden ang paggalaw ng pangalawang hukbo, isang kakaibang pagyanig ang kumalat sa hangin sa kanyang harapan. Sa pakiramdam na may kakaiba, agad na hinugot ni Aiden ang kanyang espada at hinampas ang kaguluhan. Isang pagsabog ng makapangyarihang mana ang kumalat sa paligid niya. Gayunpaman, ang pinsala ay minimal, dahil sinipsip ng mga Silver Knights ni Aiden ang epekto sa kanilang mga katawan, umatras ng bahagya ngunit nananatiling buo. Sumimangot si Aiden habang may isang figure na lumabas mula sa bagyo ng mana. At sino ka naman? Ako si Jerome, sagot ng figure nang walang pakialam. Nagdadaan lang na may kaunting negosyo rito. Negosyo? Walang hiya ka. Sumimangot ang mga labi ni Aiden. Paano naglakas loob ang isang tao na lumabas dito, nag-iisa, na parang sa kanya ang lugar? Ngunit si Jerome ay hindi interesado sa inis ni Aiden. Ang kanyang layunin ay simpleng lumikha ng mas maraming kaguluhan at pigilan ang pangalawang hukbo. Sige, bago ka umalis, bakit hindi ka muna magstay sa akin? Naisagawa na ni Jerome ang kaguluhan sa loob ng unang hukbo at, matapos makabawi ng kaunting mana, ay ngayon ay inilipat na ang kanyang atensyon sa pangalawang hukbo. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Aiden ay bumaluktot sa galit habang hinampas niya ang kanyang espada kay Jerome nang walang pag-aalinlangan. Para sa lalaking ito na lumitaw, na nagsasabing, maglaro, ay ang pinakamataas na insulto. At sa gayon, nagsimula ang labanan. Si Aiden, na ayaw sa mga one-on-one na duels, ay agad na tumawag ng mga kasama. Patayin siya. Ngayon, 4 na pari at ang mga Silver Knights ang sumali sa labanan, na nagpilit kay Jerome na mag-click ng kanyang dila. Ang unang hukbo, na pinamunuan ni Gat Rose, ay kahanga-hanga. Ngunit ito ay nagpapatunay na mas mahirap pa. Ang mga kasanayan ni Aiden ay pambihira, at ang mga pinagsama-samang atake ng mga kabalyero ay mapanganib na epektibo. Nagawa ni Jerome na lumaban ng matagal, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Ngunit sa huli, napilitan siyang tumakas. Bagaman siya ay nakatakas, si Jerome ay hindi umalis ng walang sugat. Nakipaglaban na siya sa unang hukbo, kaya hindi siya nasa tuktok ng kanyang kondisyon. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na makabawi ng kaunting mana sa daan, ang kanyang pagod ay hindi pa lubusang nawala. Sa huli, ang espada ni Aiden ay hamampas sa dibdib ni Jerome, na nag-iwan ng isang mahaba at dumudugo na sugat. Walang hiya ka, saan ka pupunta? Yumalulong si Aiden, ang kanyang gusot na hitsura ay nagpapakita ng kanyang lumalalim na galit. Galit na galit siya hindi lang sa pagiging matapang ni Jerome na direktang umatake sa kanya kundi pati na rin sa kanyang kawalan ng kakayahang tapusin ang trabaho. Ang pagpapakawala sa lalaki ay isang hindi maatim na kahihiyan. Dalhan mo ako ng salamin. Utos ni Aiden. Gumamit ng mahika ang salamangkero upang makatakas sa espasyo, ngunit tiwala si Aiden sa kanyang kakayahang hanapin siya. Mayroon siyang mga kasanayan upang gawin ito. Ang natitirang mana at ang bakas ng dugo ni Jerome ay sapat na. Sumumpa si Aiden na hahanapin at papatayin niya ito. Sa kabila ng kanyang galit, nag-ukol si Aiden ng isang sandali upang pag-isipan ang kanyang sarili. Inayos ang kanyang gusot na mga damit at pinante ang kanyang buhok bago sumakay sa kanyang puting kabayo. Ano pa ang hinihintay ninyo? Humanda na para habulin siya. Utos niya sa kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, mabilis na namagitan ang kanyang mga tagapamahala. Commander, hindi natin magagawa. Napakahalaga ng kasalukuyang operasyon. Kailangan mong bigyan ng prioridad ang pagkuha kay Duke Fenris at sa prinsipe ng Therian, dagdag pa ng isa. Ang salamangkero ay walang duda na bahagi ng puwersa ng Rothania. Mahuhuli rin natin siya balang araw, sinigurado nila sa kanya. Tiningnan sila ni Aiden ng matalim, ang kanyang pagkadismaya ay kumukulo. Inaasahan ninyo na hahayaan kong umalis ang isang taong nagpahiya sa akin. Kailanman sa kanyang buhay ay hindi nakaranas si Aiden ng ganoong kahihiyan sa harap ng maraming tao. Ang kanyang pagmamalaki ay nabasag. Ngunit habang nagagalit si Aiden, ang bise-kapitan ng mga Silver Knights ay lumabas. Commander, kung magbabalik ang operasyong ito, ang iyong reputasyon ay mas lalong babagsak. Si Duke Fenris ay lalong makakakuha ng katanyagan. Tinitigan ni Aiden ang bise-kapitan bago huminga ng malalim. Sa malaking pagsisikap,
nagawa niyang pigilan ang kanyang galit. Kahit na ayaw niya, tama ang bise-kapitan. Ang kabiguan ay magtataas lamang sa katanyagan ni Fenris habang sinisira ang kanyang sarili. Iyon ay isang bagay na hindi kayang gawin ni Aiden. Dalhan mo ako ng silya, utos niya. Tumakbo ang mga tagapaglingkod upang kumuha ng silya, at umupo si Aiden, bumubulong, dalhan mo ako ng malamig na tubig. Kailangan kong kumalma bago tayo magpatuloy. Si Aiden, sa kabila ng kanyang pagmamataas at pagiging makasarili, ay hindi bobo. Naghintay ng matyaga ang kanyang mga kawal para siya ay huminahon. Alam na ang buong hukbo ay titigil kung ang kanyang kalooban ay hindi napatahimik. Samantala, sila ay naghahanap ng kaluwagan sa katotohanan na ang pang-apat na hukbo ay nauna nang umalis. Kahit na may laban, naniniwala silang ang pang-apat na hukbo ay makakabili ng sapat na oras. Kung tutuusin, ang pangalawang hukbo ay itinuturing na elite ng hukbong Atreidae. Sa kanilang bilis, maaari silang makarating sa larangan ng labanan ng mabilis at tulungan ang iba. Sa wakas, matapos ang isang mahabang pagtigil, bumangon si Aiden mula sa kanyang silya, bumalik ang kanyang pagiging mahinahon. Fair na, maabutin din natin ang pang-apat na hukbo sa lalong madaling panahon. Kalahating araw na pagmarcha sa buong bilis ay sapat na, sabi niya, habang sumasakay sa kanyang kabayo. Habang sinimula ng pangalawang hukbo ang kanilang pagmarcha, nagpadala si Aiden ng mga taga-Manman sa unahan na may partikular na utos. Hanapin ang pang-apat na hukbo at sabihin sa kanila na maghintay. Mas magandang magkasama tayong gumalaw. Dahil sa lakas ni Jerome, pinaghihinalaan ni Aiden na maaaring targetin ng salamangkero ang pang-apat na hukbo sa susunod. Ang mga pari at mga kabalyero sa pang-apat na hukbo ay dapat na makayanan, ngunit ayaw niyang kumuha ng anumang pagkakataon. Mabilis na umabant ang pangalawang hukbo, na tumututok lamang sa paggalaw. Hindi nagtagal bago bumalik ang isa sa mga taga-Manman, na humihingal ang kanyang kabayo. Commander, Ginoo, mayroong kaayla hilakbot na balita. Sigaw ng taga-Manman, nanginginig ang kanyang boses. Sumimangot si Aiden, na inaasahan na ang gulo. Hulaan ko, ang walang hiyang salamangkero na iyon ay umatake ulit. Ano ang pinsala? Bagaman hindi kasing lakas ng pangalawang hukbo, ang pang-apat na hukbo ay mayroon pa ring apat na pari at isang malaking bilang ng mga kabalyero. Sila ay mahusay na nilagyan upang harapin maging ang isang malakas na salamangkero, lalo na ang isang nasugatan na. Ngunit ang susunod na salita ng taga-Manman ay nag-iwan kay Aiden sa lubusang katahimikan. Ang pang-apat na hukbo ay nawasak. Lahat sila ay patay. Walang natirang nakaligtas. Nagblangko ang isip ni Aiden, ang kanyang matalas na tingin ay nawala ng focus habang ang imposibleng balita ay lumubog sa kanyang isip. Nanatili ang isang nakakabinging katahimikan. Ang balita ay simple at hindi kapani-paniwala. Sa pamamagitan ng kanilang mga especially iya, sinubaybayan ng mga puwersa ng Atreidae ang bawat galaw ng alyansa ng Rothania. Malinaw na ang koalisyon ay umaban, at ang ilang mga dibisyon ay nawala ng komunikasyon, na nagkukumpirma sa pagpapadala ng isang puwersa ng paghabol. Ang pangalawang hukbo ay gumagalaw patungo sa kanyang panghuling layunin ng naaayon. Ngunit ngayon, ang balita ng pagkasira ng pang-apat na hukbo. Sino ba ang nilabanan nila? Ang pang-apat na hukbo, bakit? Bulong ni Aiden sa pagkalito, ang kanyang ekspresyon ay nalilito. Gaano man siya mag-isip, hindi niya maunawaan kung paano inatake ang pang-apat na hukbo. Base sa kanyang pag-unawa, ang alyansa ay walang sapat na puwersa na maaaring ilaan para sa ganoong operasyon. Kung ang alyansa ay naghati sa kanilang mga tropa ng maaga, ito ay maglalagay sa panganib sa pagkawala ng mga kritikal na linya ng supply at mga pangunahing posisyon. At ang unang hukbo ay patuloy na umaabante sa kanilang sariling harapan. Hindi ang uri ni Duke Fenris na kumilos ng ganoon kakawalang ingat. Baka dumating na ang mga reinforcement. Kailangan nating pumunta at tingnan mismo. Utos ni Aiden, na nagtulak sa kanyang pangalawang hukbo na bumilis. Walang oras upang mag-ipon ng lakas. Sila ay naggalap sa buong bilis. Nang marating nila ang larangan ng labanan, ang tanawin na bumungad sa kanila ay nag-iwan sa lahat sa lubusang katahimikan. Talaga, nawasak sila, bulong ni Aiden, bumaba sa kanyang kabayo at sinuri ang lugar sa pagkabigla. Walang sino man ang nakaligtas. Sa kabila ng pagkakaroon ng apat na superhuman sa kanilang hanay, ang pang-apat na hukbo ay lubusang nabura.
Kung sino man ang umatake sa kanila ay walang awa, lubusang sinira ang hukbo. Ang ebidensya ay malinaw sa mga bakas na naiwan. Lumuhod si Aiden at pinagdaanan ang kanyang mga daliri sa dumi, isang aksyon na hindi niya karaniwang gagawin, ngunit ang bigat ng sitwasyon ay nag-iwan sa kanya ng walang pagpipilian. Pagkatapos ng isang sandali, tumayo siya at sinuri muli ang lugar. May mahika rito, hindi ito mula sa mga frontline, kundi mula sa likuran. Mukhang sinira nila ang harang ng mana upang putulin ang anumang pag-atres. Ang pang-apat na hukbo ay may mas kaunti at bahagyang mas mahinang mga salamangkero kumpara sa pangalawang hukbo, ngunit kaya pa rin nilang hadlangan ang karamihan sa mga magical na pag-atake. Ang pagiging nasira ng kanilang harang ng mana ay nagpapahiwatig ng presensya ng isang pambihirang makapangyarihang salamangkero. Hindi bababa sa isang 7th Circle Mage. At malamang na suportado ng ilang iba pa, pagtatapos ni Aiden. Maging ang isang 7th Circle Mage ay mahihirapan na labanan ang isang buong hukbo ng mag-isa, kaya dapat ay may karagdagang mataas na antas na mga salamangkero na tumutulong. Ang matatalim na mata ni Aiden ay sinuri ang mga bangkay. Lahat sila ay may maraming sugat, ang kanilang walang buhay na mga mukha ay nagyelo sa ekspresyon ng takot. Ang pag-unawa ay nagpasimangot kay Aiden. Sila ay lubusang nasakop, hindi man lang sila nakapaglaban ng maayos. At hindi ito isang lupain na angkop para sa isang ambush. Ang lubusang lakas ng kanilang mga umatake ay malinaw. Habang nagpapatuloy si Aiden sa kanyang pagsusuri, natagpuan niya ang mga bangkay ng mga pari ng pang-apat na hukbo. Lumuhod sa tabi ng naabala na lupa, pinag-aralan niya ang mga magkakapatong na bakas ng paa at bakas ng kuko. Isang individual, hinarap nila ang lahat ng mga pari ng mag-isa, at lumaban habang nakasakay sa kabayo. Ang antas ng kasanayan na kinakailangan upang harapin ang mga superhuman habang nananatiling nakasakay ay nakamamangha. Habang si Aiden mismo ay maaaring lumaban sa ganoong paraan, kailangan nito ng napakalaking mana upang protektahan ang kanyang kabayo habang lumalaban. Ang pagkoordina ng mga galaw ng kabayo sa bilis at reflexes ng superhuman na labanan ay hindi madali. Para sa isang tao na nakagawa nito, ang kanilang teknik ay walang katumbas. Mayroong ganoong mandirigma sa gitna ng alyansa. Bulong ni Aiden. Hindi ito ang Saintes. Ang mga tinamaan ng kanyang banal na kapangyarihan ay nag-iwan ng kaunti lamang na abo. Ang iba pang mga superhuman ng alyansa ay may kasanayan, ngunit hindi sa antas na ito. Iyan ay nag-iwan ng dalawang posibilidad. Si Duke Fenris, o ang prinsipe ng Therian. Ipinikit ni Aiden ang kanyang mga mata, inulit-ulit ang labanan sa kanyang isip. Isang salamangkero, isang 7th Circle Mage na nalampasan ang mga salamangkero ng pang-apat na hukbo, si Vanessa. Paulit-ulit niyang binaliktad ang labanan sa pabor ni Fenris, na naghahatid ng mga kritikal na tagumpay. Hindi kapani-pani walang kapangyarihan sa opens iba. Ang ebidensya ng mga pagsugod ng kabalyerya na naggugupit sa mga linya ng pang-apat na hukbo ay hindi mapag-aalinlanganan. Walang puwersa maliban sa mga elite na nakasakay na unit ni Fenris ang nakagawa ng ganoong pagwasak. At ang mga pari, lahat sila ay hinarap ng isang mandirigma. Ang mga bakas ay nagpapahiwatig ng isang labanan na nilabanan gamit ang isang sibat na ginamit na may napakalaking pagwasak at hindi matatawaran na kasanayan. Ang prinsipe ng Therian ay gumamit lamang ng isang espada at hindi lumaban ng may ganoong pagiging mabangis. Mayroon lamang isang figure sa alyansa na kilala sa paggamit ng anumang sandata, naghahasik ng takot sa buong larangan ng labanan na may walang katumbas na pagwasak. Agad na damilat ang mga mata ni Aiden, ang kanyang mga labi ay nagkulot sa isang malupit na ngiti. Duke Fenris, ikaw pala. Ang paunang pagkabigla ay nagbigay daan sa galit, at pagkatapos ay sa pagkasabik. Ito ang lalaki na matagal na niyang nais harapin. Ang lalaking ang kamatayan ay magpapatatag sa kadakilaan ni Aiden. At ngayon, na para bang iniutos ng kapalaran, ang entablado ay inihanda para sa kanilang pagtatagpo. Ibinagsak ni Aiden ang kanyang ulo at tumawa habang sumasakay sa kanyang puting kabayo. Para sa kanya, ang pang-apat na hukbo ay isang pawn lamang na nilayon upang pahiniin ang kalaban. Ang kanilang pagkawala ay walang kabuluhan. Ngayon, kailangan lang niyang ibuhos ang lahat sa laban na ito, patayin si Duke Fenris, at tapusin ang gyera. Kung makukuha niya ang buhay ni Fenris, siya ay magiging tunay na bayani ng gyera na ito.
Ang kasaysayan ay naaalala lamang ang mga nanalo, bulong ni Aidan. Wala siyang pakialam kung makakamit niya ang kanyang mga layunin sa pamamagitan ng suporta ng Salvation Order. Sa bagong mundo na kanilang inaasahan, ang kanyang pangalan ay igagalang. Tara na, naghihintay sa atin si Fenris, sabi ni Aidan nang may kumpiyansa. Para sa kanya, ito ay kapalaran. Sinundan ng pangalawang hukbo ang kanilang komandante habang pinamunuan niya sila patungo sa kanilang inaasahang paghaharap. Sila ay umabant sa isang matatag na bilis, na nag-iipon ng kanilang enerhiya. Habang lumalalim ang gabi, huminto pa sila upang magpahinga. Tinitiyak na sila ay lubusang handa para sa darating na labanan. Wala nakitang kailangan si Aidan na magmadali. Alam niyang magkikita sila sa lalong madaling panahon. Pagsapit ng sumunod na araw, matapos ang ilang oras na pagmamartsa, natagpuan nila ang isang malawak na kapatagan kung saan mayroong kampo ang isang puwersa ng kalaban. Kaya, nandito sila, sabi ni Aidan na may ngiti. Siya ay isang tao na pinili ng kapalaran, at ang larangan ng labanan na ito ay inihanda para lamang sa kanya. Sumakay siya sa unahan, ang puting balahibo ng kanyang kabayo ay kumikinang sa sinag ng araw. Sa kabila ng larangan, isang nag-iisang figure ang nag-mirror sa kanyang mga galaw, at umabant rin na nakasakay sa kabayo. Nagtagpo sila sa gitna ng kapatagan, magkaharap na sa wakas. Duke Fenris, sabi ni Aidan, kinikilala ang mukha na nakita niya ng hindi mabilang na beses sa mga portrait. Ang kanyang pag-aakala ay tama. Si Fenris, si Ghislaine, ay bumati sa kanya ng isang malamig na ngiti. Aidan, matagal na tayong hindi nagkita. Oh, kilala mo ako, sabi ni Aidan na may tuso ng ngiti. Siguro nakita mo ang mga portrait ko. Bagaman si Aidan ay nakakuha ng sapat na katanyagan kamakailan, ito ay walang-wala kumpara sa katanyagan ni Fenris. Ang ideya na kilala siya ni Fenris ng personal ay nagustuhan niya, hanggang sa may napansin siyang kakaiba. Teka, matagal na tayong hindi nagkita. Nagkita na ba tayo dati? Hindi ko matindaan, tanong ni Aidan, pinapaliit ang kanyang mga mata. Oh, nagkita tayo. Maraming beses, sagot ni Ghislaine, ang kanyang ngiti ay nagiging masama. Sa kanilang nakaraang buhay, pareho silang nasa 7 strongest ng kontinente. Lumalaban ng magkatabi bilang bahagi ng nagkakaisang puwersa ng sangkatauhan laban sa kanilang mga kalaban. Ang kanilang relasyon ay tense ngunit kooperatibo, na minarkahan ng pagiging magkaribal at pagiging hindi nagtitiwala sa isa't isa. Gayunpaman, ang kanilang huling labanan ay nagbasag sa marupok na ugnayan na iyon. Si Aidan ay isa sa mga nakatagong puwersa na nag-orkestra ng kaguluhan sa buong kontinente, at ang siyang pumihil sa paghihiganti ni Ghislaine. Hindi kita nakalimutan, sabi ni Ghislaine, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may hindi maitatawang gilid. Ang pakiramdam ng kanyang leeg na pinutol, ang tanawin ng dugo na pumupuno sa kanyang paningin, ay nanatiling malinaw sa kanyang alaala. Ang pagsisisi, ang kapaitan, ang hindi matatawarang pagkadismaya ng pagkamatay ng hindi nakakamit ang kanyang paghihiganti. Hindi niya kailanman malilimutan ang araw na iyon. Hindi niya kailanman malilimutan si Aidan. Habang ang kanyang mga kulay rosas na mata ay kumikinang sa nakamamatay na intensyon, bamulong si Ghislaine, sumumpa akong pupunitin kita, piraso-piraso. Isang mabigat, nakakapaniklap na aura ang lumabas mula sa kanya, puno ng walang tigil na pagkamuhi at uhaw sa dugo. Nagliit ang mga mata ni Aidan habang tinitingnan ang lalaki sa harap niya. Bagaman hindi niya lubusang nauunawaan ang lalim ng pagkamuhi ni Ghislaine, nararamdaman niya ang bigat nito. Mukhang mayroong kasaysayan dito na hindi ko alam, ngunit hindi mahalaga, sabi ni Aidan na may pagmamaliit. Ito ay giyera, at si Fenris ay ang kanyang kalaban. Kung ito man ay personal o hindi ay walang kinalaman. Ang pagtatanim ng galit ay hindi masamang bagay, sabi ni Aidan habang hinimok niya ang kanyang kabayo na sumugod. Thud! Pinamahalaan ni Aidan ang kanyang kabayo sa isang matuwid na bilis, nag-mirror sa sadyang mga galaw ni Ghislaine. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay kapansin-pansin, ang malinis na puting kabayo ni Aidan ay naglalabas ng kagandahan at pagiging balanse, habang ang mabangis na itim na kabayo ni Ghislaine ay naglalabas ng hilaw, walang toros na kapangyarihan. Ang dalawa ay naglibot-libot sa isa't isa, tahimik na tinatasa ang kanilang kalaban, ang tensyon ay makapal sa hangin. Sa wakas, sinira ni Ghislaine ang katahimikan. Kumusta?
Ayusin na ba natin ito sa pagitan ng dalawa sa atin, dito at ngayon? Nag-alinlangan si Aidan, ang kanyang isip ay tinatimbang ang mga panganib. Hindi niya pinagdudahan ang kanyang sariling kakayahan, ngunit ang reputasyon ni Duke Fenris ay napatunayang nakakatakot. Ang tagumpay sa isang duel ay walang duda na magpapataas sa kanyang katanyagan. Ang alok ay nakakaakit, ngunit pagkatapos ay pinaalalahanan niya ang kanyang sarili sa pagiging tuso ni Ghislaine. Hindi masyadong simple iyon. Siya ay tuso, sa kabila ng kanyang brutal na pag-uugali. Sino ang nakakaalam kung anong mga trick ang tinatago niya? Ang katotohanan na nagpakita si Fenris dito, laban sa lahat ng inaasahan, ay patunay ng kanyang katalinuhan. Mayroong kakaiba sa kasalukuyang sitwasyon, na parabang ang maingat na inilatag na mga estratehiya ni Conde Vippenvelt ay bigla na lang natunaw. Kung si Fenris ay nandito, paano naman ang iba pang mga harapan? Walang paraan si Aidan upang malaman. Walang dahilan para kumuha ako ng ganoong panganib. Nagmumungkahi lang siya nito dahil mayroon siyang inihanda. Si Aidan, na laging maingat at mapag-isip, ay bihira lamang na manguna sa labanan maliban kung sigurado siya sa tagumpay. Tinatanggihan ko, sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ito ay giyera, hindi isang personal na laban. Ilagay mo sa ibang oras ang iyong paggamit ng espada kung makakaligtas ka. Sa sinabi niyang iyon, binaling ni Aidan ang kanyang kabayo at nagsimulang magbigay ng mga utos upang ihanda ang kanyang mga tropa para sa isang all-out na pag-atake, na may layuning pahiniin si Fenris. Ngumiti si Ghislaine, habang pinapanood si Aidan na umuurong. Sige, ganyan ang gusto mo. Sa kanyang nakaraang buhay, ang kanilang mga labanan ay laging naabala ng mga puwersa sa labas. Masyadong maraming mga distractions, masyadong maraming mga panghihimasok. Sa pagkakataong ito, nais ni Ghislaine na ayusin ito ng personal. Siyempre, inaasahan niya na tatanggi si Aidan. Ang lalaki ay kasing tuso at mapag-isip pa rin, laging naghahanap na gamitin ang iba upang pahinin ang kanyang mga kalaban bago pumasok para sa huling suntok. Habang binaling ni Ghislaine ang kanyang kabayo, bumulong siya sa sarili. Inaasahan kong makita ang pagbabago ng iyong ekspresyon. Walang ideya si Aidan kung ano ang inihanda ni Ghislaine para sa kanya. Bumalik sa kanyang kampo, mabilis na nagbigay ng mga utos si Aidan. Ang ating bilang ay nagbibigay sa atin ng bahagyang kalamangan, ngunit ang kanilang lakas ay hindi dapat maliitin. Bawat sundalo ay dapat na handang lumaban hanggang kamatayan. Ang parehong panig ay binubuo ng mga kabalyerya na nililimitahan. Ang kanilang mga tactical na opsyon. Ang mga puwersa ni Aidan ay nasa 30,000 laban sa 20,000 ni Fenris, isang bilang na kalamangan, ngunit isa na pinapababa ng mas mataas na kagamitan ng kabalyerya ng Fenris. Kumalat ng malawak hanggat maaari. Papalibutan natin sila habang sumusugod tayo. Ang lupain ay isang bukas na kapatagan, ideal para sa mga maniobra ng kabalyerya. Sadya na pinili ni Fenris ang larangan ng labanan na ito, alam na ito ay maglalaro sa kanilang mobility. Nagpatuloy si Aidan, mayroon silang isang 7th Circle Mage sa kanilang hanay. Tumutok lamang sa pag-neutralize ng kanilang mahika. Kung kinakailangan, sunugin ang inyong life force upang abalahin ang kanilang mga spells. Kung hahayaan natin silang mag-cast, tapos na tayo. Bagaman ang kanyang sariling mga salamangkero ay lubhang may kasanayan, kailangan nilang itulak ang kanilang mga kakayahan sa limitasyon para lamang hawakan ang linya laban sa ganoong makapangyarihang mahika. Mga hukom, manatili sa likod. Mamagitan lamang kung si Duke Fenris mismo ang papasok sa laban. In-detalye niya ang kanyang mga plano hanggang sa pinakamaliit na mga contingency, tinitiyak na walang piraso ng puzzle ang naiwan. Gayunpaman, walang partikular na mga gawain na itinalaga si Aidan o ang kanyang mga elite na Silver Knights. Sila ay mananatili sa reserve, naghihintay para sa perpektong sandali upang umatake. Ang dalawang hukbo ay nagsimula sa kanilang mabagal, sadyang pagmarcha patungo sa isa't isa. Ang mga kabalyero ni Aidan ay kinuha ang kanilang mga posisyon sa likuran, habang ang kabalyerya ng Atreides ay pumuno sa mga front line, handa para sa pagsugod. Sa wakas, itinaas ni Aidan ang kanyang kamay. Lahat ng unit, sumugod. Huwag mag-iwan ng sinuman, durugan sila ng lubusan. Ang kabalyerya ng Atreides ay sumugod sa unahan, bumibilis habang nilalapit nila ang agwat.
Ang kabalyerya ng Fenris ay tumugon, ang kanilang mga linya ay nag-unat upang tumugma sa pormasayon ng Atreidae. Nagliwanag ang mga mata ni Aidan habang pinagmamasdan niya ang pag-deploy ni Fenris. Sinisikap nilang iwasan na mapalibutan. Ngunit hindi ito gagana, nasa atin ang bilang. Kung ang mga frontline ay magbanggaan ng pantay, ang natitirang mga puwersa ay maaaring sumuot sa paligid upang i-flank ang kalaban. Mapipilitin si Fenris na iunat ang kanyang mga linya ng mas manipis, na magpapahina sa kanilang epekto sa sentro. Kapag nakalusot tayo, hindi na mahalaga ang kanilang mas mataas na kagamitan. Kahit na magdulot pa ito ng pagkawala ng kanyang buong puwersa, si Aidan ay determinado na patayin ang kabalyerya ng Fenris. Siya mismo ang magbibigay ng huling suntok, na lumalabas bilang bayani ng larangan ng labanan. Huwag mag-iwan ng sinumang buhay. Bawasan ang kanilang bilang hanggang sa wala, utos ni Aidan. Niyanig ang lupa habang 10,000 ng mga kabalyerya ang sumugod patungo sa isa't isa. Ang hangin ay naging mabigat sa tunog ng nagwawalis na mga kuko, at ang distansya sa pagitan ng dalawang puwersa ay mabilis na nabawasan. Ang mga sundalo ng Atreidae ay hinigpitan ang kanilang mga hawak sa kanilang mga sibat. Alam nila ang mapanirang kapangyarihan ng pagsugod ng kabalyerya ng Fenris. Ang pagkaligtas sa paunang epekto ay ang kanilang unang layunin, pagkatapos noon, sila ay manunuot at sisirain ang mga linya ng kalaban. Ang malawak at bukas na pormasayon ng kabalyerya ng Fenris ay nag-aalok ng mga pagkakataon para sa infiltrasyon. Ang mga sundalo ng Atreidae ay hindi estranghero sa labanan, sila ay mga veterano, ang elite sa gitna ng elite. Ang nakakabinging ingay ng mga kuko ay lalong lumapit. Ang mga sundalo ay walang marinig kundi ang kanilang sariling paghingal, ang kanilang mga puso ay bumubugbog na parabang sesebog. Ang mga sibat ay kumikinang sa sinag ng araw, na nakatuon sa papalapit na kalaban. At pagkatapos, sa mismong sandali na ang dalawang hukbo ay magbabanggaan. Isang kulay rosas na liwanag ang damaloy sa mga sibat ng kabalyerya ng Fenris, na mabilis na naglalakbay mula sa hawakan hanggang sa talam. Isang mapurol na tunog ang umalingaw habang ang mga kumikinang na ulo ng sibat ay naglabas ng isang buhos ng enerhiya. Nagliit ang mga mata ni Aidan sa pagkabigla, ang kanyang bibig ay bumukas. Mahigit sa 10,000 na nag-aapoy na mga projectile ang sumabog mula sa mga sibat ng kabalyerya ng Fenris, na bumuhos sa sumusugod na mga puwersa ng Atreidae. Isang malakas na pagsabog ng mga bowl ang apoy ang bumuhos, na sumalpok sa sumusugod na kabalyerya ng hukbong Atreidae. Walang kamalay-malay ang mga nakasakay. Sa isang normal na sitwasyon, ang mga bihasang sundalo ay maaaring nakaiwas o nakaharang sa mga atake. Ngunit ngayon, masyado silang nakatutok sa pagmamaneho ng kanilang mga kabayo, at sa masikip na pormasayon, walang espasyo para makagalaw. Walang sino man ang makakaasa ng ganitong uri ng pag-atake sa isang sagupaan ng mga kabalyerya. Hindi pinatawad ng mga bowl ang apoy ang sinuman, maging tao o kabayo. Nagkagulo ang mga nakasakay at mga kabayo habang sila'y bumabagsak, na bumubulusok sa lupa. Ang Fenris Cavalry Corps ay pinalawak ang kanilang pormasayon upang tumugma sa hukbong Atreidae, at ang mga bowl ang apoy ay sumikop din sa malawak na lugar, na nilamon ang mga frontline ng kabalyerya ng Atreidae. Ang karamihan sa mga nangunguna ng hukbong Atreidae ay bumagsak. Ang mga sumusunod sa likod ay hindi makahinto sa tamang oras at nadapa sa kanilang mga kasamahan na bumagsak. Habang gumuho ang mga frontline, ang mga nakasakay sa likod ay nagmamadaling sinubukan na ihinto ang kanilang mga kabayo upang maiwasan ang parehong kapalaran. Ngunit ang pag-atake ay hindi pa tapos. Marami pang bowl ang apoy ang bumulusok mula sa likuran ng Fenris Cavalry Corps. Ang mga ito ay hindi mga tumpak na atake na may tiyak na target, sila ay walang pinipili. Ang mga random na pagsabog ay lumaganap sa hanay ng Atreidae sa pangalawang pagkakataon. Ang mga naglalagablab na pagsabog ay nagdulot ng malaking pinsala, na nagpabagsak pa sa mas maraming sundalo. Ang ilan ay nakaiwas o nakaharang sa mga bowl ang apoy na patungo sa kanila, ngunit kapag tinamaan ang isang kabayo, hindi may iwasang bumagsak ang nakasakay. Galaw, galaw, hindi ko kaya, maging ang kabalyerya sa likuran, ang mga sinubukan na magpabagal, ay hindi makahinto sa tamang oras at sumalpok sa kanilang mga kasamahan na bumagsak.
Pumuno sa hangin ang mga sigaw habang ang mga sundalo at mga kabayo ay nagsalansan, nagkakagulo. Karamihan ay malubhang nasugatan mula sa mga pagsalpok, at hindi makatayo muli. Tuluyang nagkawatak-watak ang pormasayon ng Atreidae. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, ang nakakabinging tunog ng mga koko ay umalangaw-ngaw pa rin sa buong larangan ng labanan. Ang mga bowl ang apoy ay tumigil. Ngunit ngayon, ang Fenris Cavalry Corps, na buo ang pormasayon, ay sumugod sa buong bilis, na naglalabas ng nakakatakot na aura ng momentum at kapangyarihan. Tumayo na kayo ngayon. Ayusin ang mga linya. Bilasan, hawakan ang linya. Kailangan nating hawakan ang linya. Sumigaw ang mga commander ng Atreidae. Kung hahayaan nilang sumalpok ang pagsugod sa kanilang kasalukuyang estado, sila ay lubusang masasakop. Sa anumang paraan, kailangan nilang mag-reorganisa at ayusin ang kanilang mga linya. Ang mga sundalo na makakagalaw pa ay iniwan ang kanilang mga bumagsak na kabayo at kinuha ang kanilang mga sandata. Ang ilan ay nagawa pang sumakay sa mga bagong kabayo, nagmamadali sa pag-asa. Ngunit ang kanilang oras ay masyadong maikli. Bago pa sila makapag-reorganisa ng maayos, ang Fenris Cavalry Corps ay nasa kanila na. Punatin ng Fenris Cavalry Corps ang hanay ng Atreidae na parang kutsilyo na dumadaan sa mantikilya. Ang unit ng kabalyerya na ito ay personal na sinanay ni Ghislaine Fenris mula pa sa simula. Tulad ng inaasahan niya, sila ay lumago upang maging isang elite na puwersa sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga labanan. Ang masusing pagsasanay at brutal na labanan ay naghubog sa kanila upang maging isang walang katumbas na makina ng militar. Ang likuran ng kabalyerya ng Fenris ay pumasok sa mga butas na iniwan ng unang alon, na nagsagawa ng isang dobleng pagsugod upang i-maximize ang kanilang epekto. Ang taktikang ito, na madaling makasakit sa sarili kung hindi maayos ang koordinasyon, ay walang dangyas na isinagawa ng mga tropa ng Fenris. Si Aidan, na nagbalik loob, ay sumigaw sa pagkadismaya. Nasaan ang mga salamangkero? Ano ang ginagawa ng mga salamangkero? Hindi niya alam kung paano naging posible ang ganoong labis na pag-atake, ngunit sigurado siyang ito ay mahika. Inutusan niya ang kanyang mga salamangkero na ipagsapalaran ang kanilang mga buhay sa pagharang sa mga spells ng kalaban, kaya bakit bumubuhos pa rin ang mga bowl ang apoy? Binalingan ni Aidan ang kanyang mga salamangkero, at ang kanyang mukha ay bumaluktot sa isang ngiti. Ang mga salamangkero ng Atreidae, maging ang mga nasa ika-6 na antas, ay dumudugo ang kanilang mga ilong, desperadong hinaharangan ang mahika ng kalaban. Ang ilan sa kanila ay naging puti ang buhok, isang senyales na nag-overdraw sila ng kanilang life force dahil sa pagkaubos ng mana. Sa ibabaw ng parehong hukbo, ang langit ay kumikislap sa pagitan ng pula at asul na ilaw, mga spells na ginagawa at pagkatapos ay pinapawalang bisa ng mabilis. Ang mga salamangkero ng Atreidae ay literal na isinusugal ang kanilang mga buhay upang i-neutralize ang mga spells ng Fenris. Gayunpaman, nagawa pa rin ng Fenris Cavalry Corps na gumawa ng mahika. Kinagat ni Aidan ang kanyang labi, ang kanyang pagkalito ay lumalaki. Paano nila ginagawa ito? Hindi pinababayaan ng mga salamangkero ng Atreidae ang kanilang mga tungkulin. Ang ilan sa mga spells ng kalaban ay talagang pinawalang bisa. Sa sandaling pumasok ang mahika ng Fenris sa mana field ng Atreidae, ang pagharang dito ay hindi mahirap. Ang problema ay ang dami ng mga spells. Ang mga salamangkero ng Atreidae ay nalampasan na ng mga salamangkero ng Fenris. Pagkatapos, bukod pa roon, isang napakalaking bilang ng mga karagdagang bowl ang apoy ang inilunsad. Ang mga salamangkero ng Atreidae ay nakaharang lamang sa isang bahagi ng mga ito. Pinanood ni Ghislaine ang kanyang hukbo na mabilis na gumuho, at siya ay tumawa. Hindi nila kailanman naisip ang isang atake na tulad nito. Kahit nawala si Vanessa, ang mga salamangkero ng Fenris ay higit pa sa may kakayahang sugpuin ang mahika ng kalaban. Gayunpaman, pinili ni Vanessa na sumali, na nagbibigay ng presyon sa mga salamangkero ng Atreidae, na pinipilit silang sunugin ang kanilang mga mana reserve na parang ang kanilang mga buhay ay nakasalalay dito. Bukod pa rito, ang biglaang pagdating ng mga low circle mages, na katumbas ng 20,000 sa bilang, ay nagpatamba sa timbang. Ang kabuuang dami ng mana na inilabas sa isang iglap ay nakamamangha. Maging ang isang transcendent ay halos hindi kayang protektahan ang sarili, lalo na ang pagtanggal sa lahat ng mga spells.
Nakaharap sa isang ganoong kalokohang sitwasyon, pakiramdam ni Aidan ay nawawalan siya ng katinuan. Paano naging posible ito? Hindi lahat ng kabalyerya ay maaaring mga salamangkero. Ang isa sa mga salamangkero sa malapit, habang humihingal, ay nagawang sumagot. Sa tingin ko gumagamit sila ng mga artifact. Mga artifact, sa tingin mo ba ay posible iyan? Ganoon karaming tropa ang gumagamit ng mga artifact. Sa tingin mo, ba ay naliligo sa pera si Fenris? Ilang runestones. Ang boses ni Aidan ay hamina habang natanto niya ang katotohanan. Mga runestones. Ang pag-angat ng duke ng Fenris ay binuo sa mga runestones. Sa pamamagitan ng pagiging nangunguna sa pagpapaunlad ng Beast Forest at paggamit ng mga mapagkukunan nito, ang duke ng Fenris ay naging isang mayaman at makapangyarihang figure. At ang pundasyon ng kanyang kayamanan ay ang mga runestones. Gayunpaman, ilang panahon na ang nakalipas, lubusang binawasan ni Fenris ang kanilang benta. Pagkatapos ng tagtuyot, inilipat nila ang lahat sa produksyon ng pagkain, nag-iipon ng lahat ng mga runestone na iyon. Ngayon ay gumawa na ito ng sentido. Nag-imbak sila ng sapat na mga runestone upang lumikha ng isang arsenal ng mga artifact. Ang duke ng Fenris ay nakakuha at nagre-recruit din ng mga salamangkero sa buong gyera, at nagdagdag pa ng isang 8th circle mage sa kanyang hanay. Sa madaling salita, si Fenris ay mayroong parehong mga mapagkukunan at tauhan upang gumawa ng mga low circle artifacts ng maramihan. Hindi ka panipaniwala, ginagawa nila ang lahat ng ito para lang sa akin. Bagaman hindi ito tiyak na nakatuon kay Aidan, ang makasariling kabalyero ay hindi maiwasang gawin itong personal. Anuman ang kanyang mga iniisip, ang resulta ay malinaw. Ang hukbong Fenris ay nilagyan ng mga nakakatakot na gamit, at ang hukbong Atreides ay nasa bingit ng pagkatalo. Desperado, bumaling si Aidan sa White Knights at yumalulong. Atakehin sila. Atakehin ang mga bastos na iyon ngayon. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang trump card. Iiwan niya si Duke Fenris at ang 7th Circle Mage sa mga pari. Ang White Knights ay naglabas ng kanilang mana at sumugod sa unahan. Bumaba na sila sa kabayo, hindi na ito isang sitwasyon kung saan ang pakikipaglaban habang nakasakay ay posible. Ang White Knights ay kilala bilang pinakamalakas na Knight Order sa kontinente. Bawat miyembro ay hindi bababa sa isang mid-tier na mandirigma, at ang kanilang kabuoang lakas ay nasa 100, isang puwersa na kayang sakupin kahit ang isang transcendent sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap. Kung mamamagitan sila, maaari nilang pigilan ang pag-abante ng kabalyerya. Ang White Knights lamang ay kayang durugan ng libu-libong mga sundalo ng kalaban sa loob ng ilang sandali. Samantala, ang natitirang mga tropa ng Atreides ay maaaring magreorganisa at magreorganisa. Pinagmamasdan ng galaw ni Aidan, bahagyang ngumiti si Ghislaine at ikanaway ang kanyang kamay. Ngayon, sumugod. 2 bawat target. Ipakita sa kanila kung sino ang pinakamalakas na mga kabalyero sa kontinente. Oras na para magpawis ngayon. Fair na, si Paladin Gordon at Lucas ay naglabas ng isang nakakabinging sigaw ng laban habang sila ay sumugod sa unahan, na sinundan ng 200 kabalyero ng Fenris Order. Ang grupong ito ay lumago na kasing lakas ng White Knights. Bawat isa sa kanila ay nalampasan na ang antas ng mid-tier Knights. Si Gordon ay umakyat sa high tier, at si Lucas ay papalapit na sa tuktok ng pagiging master. Hindi lang iyon, mas marami sila sa bilang. Pinanood silang sumugod sa labanan, naglabas ng isang nasisiyahang ngiti si Ghislaine Fenris. Sa nakaraang buhay ko, talagang ako ay dinaya. Naalala ni Ghislaine ang mapait na alaala ng pagkawala ng kanyang mga puwersa at pagkakaroon ng mga sugat, at pagkatapos ay sinalakay ng White Knight sa isang pinagsamang pag-atake. Bagaman nagawa niyang patayin ang lahat sa kanila, siya ay masyadong mahina at sa huli ay nahulog kay Aidan sa isang nakakahiya na pagkatalo. Pinapagana ng alaalang iyon, sinanay niya ang kanyang mga kabalyero ng may paghihiganti. Alam ang lakas ng White Knights, itinaas niya ang bawat miyembro ng kanyang order sa hindi bababa sa mid-tier na. Antas, ibinahagi pa niya ang kanyang lihim na teknik sa paglilinang ng mana sa kanila. Ang resulta ay 400 elite na kabalyero na maingat na sinanay sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Bagaman kalahati lamang sa kanila ang naruroon sa labanan na ito, sila ay higit pa sa sapat upang sakupin ang White Knights. Sumugod ng mas mabilis. Si Lucas ay sumugod sa unahan,
ang kanyang mana ay sumabog habang pinamunuan niya ang pagsugod. Sinundan naman siya ng iba pang mga kabalyero, na naglabas ng kanilang mana habang sila ay sumugod sa unahan, determinadong hindi mapapabayaan. Ang White Knights, samantala, ay nahirapan na dumaan sa kanilang mga bumagsak na kasamahan. Sa kaibahan, ang Fenris Cavalry Corps, na parang inaasahan ito, ay natural na kumalat, na nagbigay sa kanilang mga kabalyero ng isang malinaw na daan upang sumali sa laban. Salamat sa koordinasyon na ito, naharang ng Fenris Order ang White Knights bago pa sila makarating sa Cavalry Corps. Nang makita ang White Knights na gumagalaw upang atakihin ang Fenris Cavalry, pinalawak ng mga kabalyero ng Fenris ang kanilang pormasayon. Hoy! 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 Kailangan ninyo muna kaming harapin. Sumigaw si Gordon, na sumabak sa laban. Mahigit sa 100 na mga kabalyero ang nagbanggaan ng sabay-sabay, at ang labanan ay mabilis na lumala sa isang bagay na malayo sa antas ng ordinaryong mga sundalo. Ang mana ay sumabog sa bawat direksyon habang ang mga kabalyero ay lumaban ng may nakamamatay na katumpakan. Ang mga sundalo ay natural na umatras upang maiwasan na mahuli sa bagyo ng kanilang labanan. Sa unang tingin, ang labanan ay tila pantay, na may mga kabalyero ng parehong kasanayan na nakakulong sa labanan. Gayunpaman, ang mga kabalyero ng Fenris ay lumaban ng dalawahan, na nagkokoordinasyon sa kanilang mga atake ng walang dodges. Kapag ang espada ng isang kabalyero ay nakakandado sa espada ng kanilang kalaban, ang kanilang kapareha ay kumilos upang patayin, na pinutol ang kalaban. Ang mga kabalyero ng Fenris ay mga veterano na nabuhay sa hindi mabilang na mga labanan sa buhay o kamatayan, madalas na nagtatrabaho bilang mga mersenaryo bago sumali sa order. Ang mga konsepto tulad ng karangalan at kabaitan ay ganap na banyaga sa kanila. Lumaban sila upang manalo, sa anumang paraan na kinakailangan. Hoy! Hoy! Tingnan mo ito! Ang isang kabalyero ng Fenris ay nag-abala sa kanyang kalaban sa gitna ng labanan sa pamamagitan ng paghagis ng buhangin sa kanilang mga mata. Ang isa pang kabalyero, na naghihintay para sa isang bukas, ay sumugod sa nabubulag na kalaban, na nagpabagsak sa kanila sa lupa. Ang ilang mga kabalyero ay dumura pa sa mukha ng kanilang kalaban kapag ang kanilang mga atake ay naharang, ginagawa ang anumang maaari upang makakuha ng kalamangan. Ang White Knights ay nagulat. Hindi ito isang labanan laban sa mga mararangal na kabalyero, ito ay parang nakikipaglaban sa mga baliw. Kayong maruruming salot, paano ninyo masasabing kayo ay mga kabalyero? Wala ba kayong karangalan? Karangalan, wala kaming pakialam dyan, walang hiya. Heto, kainin mo ito. Ang isang kabalyero ng Fenris ay kinuha ang isang supot ng Bolindes Special Spicy Powder at inihagis ito sa kanyang kalaban. Ito ay isang trick na nakuha nila mula kay Kaur, na ginamit niya ng may malaking epekto sa nakaraan. Dalawang kabalyero ang nagsama-sama laban sa isang solong kalaban, lumalaban ng marumi at walang tigil. Kahit nalaban sa mga katulad na bihasang kalaban, ang nakakahiya na estilo ng pakikipaglaban na ito ay nagawa silang halos imposible na harapin. Bukod pa rito, ang teamwork ng Fenris Order ay walang dodges. Ito ang resulta ng sikat na health training ni Ghislaine, na nagrubog sa kanilang synergy sa perpekto. Sa buong larangan ng labanan, ang White Knights ay umuubo ng dugo. At bumabagsak. Ang White Knights, na hindi kailanman nakaranas ng ganoong kaiyahiya at nakakahiya na mga taktika, ay nasakop at nalilito. Sila ay bumagsak isa-isa, maging ang mga sundalo na lumalaban sa malapit ay hindi maiwasang tumingin sa magulong labanan. Wow! Salamat sa mga Diyos na nasa panig natin sila. Seryoso, nakakadiri sila. Ngunit oo, sila ang ating mga nakakadirig mga tao. Kaya ito ang hitsura ng pinakamalakas na mga kabalyero sa kontinente. Ang pinakamalakas at ang pinakamarumi. Hindi alam ang mga iniisip ng mga sundalo, ang mga kabalyero ng Fenris ay nasa mataas na espiritu. Ang tagumpay ay nasa kanilang mga kamay, at sila ay nagkaroon ng pinakamagandang oras ng kanilang mga buhay. Hahaha, mahina ang mga taong ito. Sila ay mga nagpapanggap lamang sa mag-agarang armor. Maging ang mga halimaw sa Beast Forest ay mas matigas pa rito. Kami ang pinakamalakas sa Hilaga. Hindi, sa buong kaharian. Kami ang pinakamalakas sa kontinente ngayon. Tinitiyak nilang tapusin ang mga bumagsak na White Knights. Ang agos ng labanan ay tiyak na lumipat sa pabor ni Fenris.
Ang mukha ni Aidan ay naging mapatla habang pinapanood niya. Aking mga kabalyero, ang pagmamalaki ng kontinente, ang mga kabalyero na kanyang buong pagmamataas na idineklara na hindi matatalo, ay mabilis na nabibigo. Hindi ito maaaring mangyari. Dapat silang manalo. Dapat silang mamatay ng may kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Hindi bababasa, dapat ay pinahina nila si Ghislaine bago bumagsak. Paano sila mamamatay ng ganoong kapathetic, nang walang nakamit na anumang bagay? Hindi, pigilan sila, patayin ang mga bastos na iyon. Sa isang galit, sumigaw si Aidan sa mga pari. Anumang pagiging mahinahon ay nawala na. Ang mga pari, na kinikilala ang malubhang sitwasyon, ay alam na hindi na sila makapaghintay pa. Kailangan nilang kumilos, kahit na nangangahulugan ito na iwanan ang kanilang pangunahing layunin. Kailangan nilang bawasan ang hanay ng Fenris Order at ang Cavalry Corps. Ngunit bago pa sila makagalaw, si Ghislaine mismo ay hinugot ang kanyang espada at sumugod na patungo sa kanila. Ang kanyang bilis, kahit na sa paglalakad, ay nakakabulag. Siya ay gumalaw na parang isang guhit ng pulang ilaw. Nang makita ang naglalagablab na figure na papalapit, binago ni Aidan ang kanyang estratehiya. Patayin muna siya. Mayroon pa ring oras bago ang kanyang buong hukbo ay masira. Kung maaari nilang patayin si Ghislaine, ang agos ng labanan ay maaaring magbago. Sa pagkamatay ng Duke, ang natitirang mga puwersa ng Fenris ay maaaring maubos. Ang mga pari ay nagmadali kay Ghislaine na iniwan ang lahat. Nag-alinlangan si Aidan sa isang sandali ngunit sa huli ay sumunod. Wala siyang ibang pagpipilian. Pababagsakin natin siya ngayon. Habang pinili niyang lumaban ng mag-isa, isinasaalang-alang ni Aidan na iwanan si Ghislaine sa mga pari habang siya ay tumutok sa pagbabawas ng bilang ng Fenris, ngunit hindi niya ito maaaring ipagsapalaran. Kung nabigo ang mga pari, siya ay may iwan sa gitna ng mga puwersa ng kalaban. Habang narating ni Ghislaine ang gitna ng larangan ng labanan, siya ay yumalulong. Umatras, lahat kayo. Mayroon pa ring mga sundalo ng kalaban na naruroon. Ngunit hindi na sila sapat upang magdulot ng banta. Anumang karagdagang labanan dito ay maglalagay lamang sa panganib sa friendly fire. Ang mga kabalyero at kabalyerya ng Fenris ay agad na kumalat, na umatras sa mga gilid. Ang espada ni Ghislaine ay sumalpok sa enerhiya na nagmumula sa mga pari. Ang pinagsamang kapangyarihan ng apat na pari ay nakakatakot, ngunit nanatiling matatag si Ghislaine. Ang kanilang lakas ay hindi sapat upang sakupin siya, ngunit ang mga pari ay hindi ang tunay na banta. Sa likod ng mga pari, isang makinang na asul na talam ang nagmaterialize, na dumadaan sa hangin habang bumababa patungo sa ulo ni Ghislaine. Itinaas ni Ghislaine ang kanyang espada upang salagin ang atake ni Aidan. Ang puwersa ng hampas ay nagtulak sa kanya pa at cross, na nag-iwan ng malalalim na bakas sa lupa kung saan dumulas ang kanyang mga paa. Niyanig ang kanyang kalooban, ngunit nagawa pa rin ni Ghislaine na ngumiti. Talagang malakas ka. Ang kapangyarihan at teknik ni Aidan ay walang katumbas, na tunay na nababagay sa isang taong itinuturing na isa sa 7 strongest ng kontinente. Sa kabila ng kanyang bulok na pagkatao at mga karumaldumal na gawa, ang kanyang lakas ay walang duda na tunay. Palagi kong nais na harapin ka ng maayos, sabi ni Ghislaine. Hindi niya nakuha ang pagkakataon sa kanyang nakaraang buhay. Si Aidan ay gumagalaw lamang kapag sigurado siyang ang labanan ay magtatapos sa kanyang pabor, laging tinitiyak ang tagumpay bago kumilos. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ghislaine ay naghanda ng husto. Ang kanyang unang prioridad ay alisin ang mga pari. Ang mukha ni Aidan ay bumaluktot sa galit habang ngumiti siya. Mamamatay ka rito, Duke Fenris. Ang dalawang espada ay gumalaw na parang mga kidlat. Bawat banggaan ay nagpadala ng mga shockwave na kumalat sa paligid. Sa kabila ng matinding epekto, ang mga pari ay nagtiis, patuloy ang kanilang pinagsamang pag-atake kay Ghislaine. Habang sinasala ni Ghislaine ang espada ni Aidan, tumama ang atake ng isang pari sa kanyang tagiliran. Bawat oras na hinaharangan niya si Aidan, sinasamantala ng mga pari ang pagkakataon upang umatake sa kanyang katawan. Matapos ang ilang palitan, si Ghislaine ay tuluyang napilitang paatras ng walang tigil na pag-atake ni Aidan, at bumagsak upang mabawi ang kanyang lakas. Hahaha, akala mo ba talagang mananalo ka sa sitwasyong ito, gaano ka man kalakas? Tumawa si Aidan, ang pagkasabik ay nasa kanyang boses.
Kung ang Duke ng Fenris ay magiging masyadong nasa panganib, tiyak na gagalaw ang kanyang mga puwersa upang iligtas siya. Ngunit kung kaya ni Aidan na pahinain si Ghislaine ng sapat bago iyon mangyari, ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay pa rin, o kaya'y naisip niya. Ano? Instinctively na bumaling si Aidan upang tumingin sa kanyang likuran. Sa likuran, isang malaking haligi ng apoy ang sumabog sa kalangitan. Ang mana field ng mga salamangkero ng Atreidae ay sa wakas ay nabasag. Ang mga salamangkero ng hukbong Atreidae, na nagtulak sa kanilang life force sa limitasyon, ay nagsimula ng bumagsak isa-isa. Sila ay naubusan ng kanilang mahika at lakas, ang kanilang puting buhok ay ebidensya ng kanilang pagmamalabas. Kapag ang balanse ng kapangyarihan ay tumigilid, walang pagbawi rito. Hindi ito maaaring mangyari, hindi maitago ni Aidan ang kanyang pagkabigla. Ang mga salamangkero, na dapat ay makapagpigil ng mas matagal, ay gumuho. Ang mga apoy ay kumalat, na nilamon ang mga salamangkero sa likuran ng hukbong Atreidae. Maging ang mga nakaligtas, ang mga halos nakaiwas sa naunang mga atake, ay ngayon ay nahuli sa apoy. Sumigaw si Aidan sa kanyang mga tropa. Kumalat, umatras, lumayo sa mga apoy. Sa kabila ng kanyang mga utos, ang mga sundalo ng Atreidae ay hindi makaiwas sa magical na pag-atake. Sa bilis na ito, ang kanyang hukbo ay matutamba bago pa mapatay si Ghislaine. Kung mangyayari iyon, tiyak na mamamatay si Aidan mismo. Ang asul na ilaw ay kumikinang sa mga mata ni Aidan habang siya ay yumalulong. Ang kanyang espada ay hamampos patungo kay Ghislaine. Ang tanging paraan upang mabuhay ay patayin ang kanyang kalaban ng mabilis hanggat maaari. Ang espada ni Aidan ay pinigilan sa gitna ng hampas. Ang kanyang ekspresyon ay bumaluktot sa pagkadismaya. Sino ka ba? Si Vanessa ay lumitaw. Ang kanyang kalasag ay humaharang sa atake ni Aidan. Huwag kang gumalaw, sabi ni Vanessa, ang kanyang mukha ay matigas sa determinasyon. Nagpapatagal siya ng oras, nagbibigay kay Ghislaine ng pagkakataon na harapin ang mga pari. Ang mga labi ni Aidan ay nagkulot sa isang malalim na ngiti. Nakikita ko, ikaw pala si Vanessa, ang salamangkero. Ngunit naglakas loob ka, bilang isang babae lamang, na hamarang sa aking daan. Para kay Aidan, ang mga babae ay nilayon upang humanga at sumamba sa mga lalaki, lalo na sa isang lalaki na kasing, dakila, niya. Para sa isang babae na tumutol sa kanya, lalo na ang harangan ng kanyang atake, ay isang hindi mapapatawad na insulto. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa nakamamatay na intensyon. Ang sitwasyon ay kritikal na, at ang pagkakaroon ng isang pambihirang salamangkero na sumali sa laban ay lalo lamang nagpalala ng sitwasyon. Habang lumalaban si Ghislaine sa mga pari, nagpasya si Aidan na papatayin muna niya ang salamangkero na ito. Ipapakita ko sa iyo ang iyong lugar. Dinidiin ni Aidan ang kanyang espada laban sa kanyang kalasag, na nagtutulak dito pasulong. Ang talam, na nababalutan ng asul na mana, ay dahan-daang tumagos sa kalasag, hindi ito binabasag kundi pinuputol na parang isang manipis na laman. Umatras si Vanessa sa pagkaalarma, ngunit si Aidan ay papalapit na. Iwinasiwas niya ang kanyang espada muli. Nagmadaling nag-summon si Vanessa ng isa pang kalasag, ngunit pinunit ito ng espada ni Aidan na parang papel. Umatras si Vanessa ng balisa, isang malalim na hiwa ang bumukas sa kanyang balikat. Dugo ang umagos sa kanyang mga kasuotan. Inabot niya ang kanyang kamay, gumagawa ng isang spell. Isang siksik na pagsabog ng apoy ang sumugod patungo kay Aidan, ang kapangyarihan nito ay napakalaki at tumpak. Hindi tulad ng ordinaryong apoy, hindi ito kumalat ng walang pinipili, tinarget nito si Aidan lamang. Sa pagkakataong ito, huminto si Aidan, kinikilala ang banta. Tinapak niya ang lupa at sinaksak ang kanyang espada pasulong. Ang apoy ay nahati, ang nagliliyab na mga tangkay ay nawala habang ang asul na mana ni Aidan ay nilamon ang mga ito. Si Vanessa, na walang takot, ay iginalaw ang kanyang kabilang kamay. Ang mga magic circle ay nagsimulang mag-materialize sa hangin sa paligid niya. Napagtanto ang nangyayari, sumimangot si Aidan. Sabay-sabay na casting. Ang sabay-sabay na casting ay hindi ordinaryong gawain. Maging sa mga transcendent, tanging ang mga may pambihirang talento lamang ang kayang gawin ito. Posible na hatiin ang isang spell sa 2 o 3 bahagi sa pamamagitan ng brutal na puwersa,
ngunit ang ganoong paraan ay nangangailangan ng matinding pagtutok at nauubos ang mana ng mas mabilis. Karamihan sa mga transcendent ay umiiwas dito, pinipili sa halip ang mabilis na pagcast ng mga sunod-sunod na spells. Ngunit ang casting ni Vanessa ay nasa ibang antas. 5, 7, 10. 10 spells ang nagsimulang maghugis ng sabay-sabay, na pumuno sa hangin sa paligid ni Aiden. Naglabas si Aiden ng isang mapait na tawa sa pagkadismaya. Hindi pa siya nakakita ng isang salamangkero na tulad nito. Bago pa siya makarik, inilabas ni Vanessa ang kanyang mahika. Ang mga kidlat ay tumama mula sa kalangitan, na bumagsak kay Aiden. Ang mga haligi ng apoy ay sumabog mula sa lupa. Ang mga sibat ng yelo ay sumugod patungo sa kanya. Isang pagbuhos ng iba't ibang spells ang sumalakay sa kanya mula sa bawat direksyon. Ang lupa ay gumuho, ang malalaking bato ay bumagsak at naglibing kay Aiden sa ilalim ng mga ito. Ang lugar kung saan nakatayo si Aiden ay lubusang nawasak. Ang lubusang konsentrasyon ng mana ay naging isang disyerto ang larangan ng labanan. Isang bundok ng mga durog na bato ang nagmamarka sa lugar kung saan siya naroon. Huminga ng malalim si Vanessa. Siya ay lubusang naubos. Ang dami ng mana na ginamit niya ay maaaring makasakop maging sa isang transcendent na nahuli sa pag-atake ng walang kamalay-malay. Itinulak niya ang kanyang sarili sa limitasyon upang alisin ang isang ganoong mapanganib na kalaban. Sa simula, ang kanyang layunin ay magbigay ng oras, ngunit kung ang atake na ito ay nagtagumpay sa pagpatay kay Aiden, ito ay isang mas magandang resulta. Ang malaking tumpok ng mga durog na bato ay sumabog habang si Aiden ay lumabas. Ang kanyang buhok at armor ay gusot, at siya ay mukhang dumaan sa impyerno, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa galit. Ikaw, paano naglakas loob ang isang babae lamang na hamanin ako? Ang mga mata ni Aiden ay kumikinang sa nakamamatay na ilaw habang siya ay sumugod sa unahan, ang kanyang espada ay umiwas sa hangin. Sinubukan ni Vanessa na umatras habang siya ay lumabas, ngunit siya ay isang sandali na masyadong mabagal. Isang malalim na sugat ang bumukas sa dibdib ni Vanessa, dugo ang sumabog sa hangin. Huminga siya, bumagsak sa kanyang mga tuhod, dugo ang tumutulo mula sa kanyang bibig. Pagod mula sa kanyang naunang mga spells at naubos mula sa kanyang mahabang labanan, hindi na makalaban si Vanessa. Ginugol niya ang huling bahagi ng kanyang mana sa pagsubok na tumugma sa walang tigil na lakas ni Aiden. Lumakad si Aiden patungo sa kanya. Ang kanyang espada ay nakataas, habang siya ay tumungala sa kanya ng may desperasyon sa kanyang mga mata. Paano siya ganoon kalakas? Alam na alam ni Vanessa ang kanyang mga kahinaan sa one-on-one na labanan. Ang kanyang kadalubhasaan ay nasa makapangyarihang area of effect na mahika, na pangunahing inilalagay mula sa likuran. Gayunpaman, ang kanyang mapanirang kapangyarihan ay napakalaki, napakatindi na maging ang isang transcendent ay mahihirapan na makatagal sa isang direktang tama. Gayunpaman, nagtiis si Aiden. Ang sabihin siya ay, nagtiis, ay isang pagmamaliit, lumabas siya mula sa kanyang mapanirang mahika ng walang kahit isang sugat, tanging mukhang bahagyang pagod lamang. Hindi maiwasang magtaka ni Vanessa, ano ang pinagmula ng ganoong hindi kapani-pani walang depensa. Hindi ko inakala na gagamitin ko ang aking lihim na sining, bulong ni Aiden, ang inis ay kumislap sa kanyang mga mata. Tiyak na gusto mong malaman kung paano ko hinarang ang iyong mga spells, salamangkero. Well, mamamatay ka na lang nang nagtataka. Siya ay galit, napilitang magsikap laban sa isang salamangkero na kanyang minamaliit. Ang kanyang pagmamalaki ay malalim na nasugatan. Ang labanan ay nag-ubos ng malaking halaga ng kanyang mana, at ang kanyang pagkadismaya ay kumulo. Siya ay ganoong kasidi ang galit na pansamantala niyang nakalimutan ang tungkol sa Duke ng Fenris, na nakakulong pa rin sa labanan sa mga pari. Bagaman ang kanyang paghaharap kay Vanessa ay maikli, ang kanyang kapangyarihan ay nag-iwan ng isang pangmatagalang impresyon. Hindi nakakagulat na patuloy akong natatalo sa mga gyera, napakaraming mapanganib na mga bagay tulad mo. Hindi ka ordinaryong salamangkero. Alam niyang bihasa si Vanessa, ngunit ang sabay-sabay na casting ng ganitong kalakihan. Iyon ay hindi inaasahan. Ang tunay na lawak ng kapangyarihan ng isang rear-line mage ay mahirap suriin hanggang sa direkta na harapin. Ngayon ay oras na upang alisin ang bantang ito ng tuluyan. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at sambahin mo ako kahit sa kamatayan.
Itinaas ni Aidan ang kanyang espada. Ang mga kabalyero ng Fenris na nagpipigil ay sumugod sa unahan, ngunit sila ay masyadong malayo pa upang mamagitan. Ang tingin ni Vanessa ay nanatiling mapaglaban. Maging sa harap ng napipintong kamatayan, tumingin siya ng direkta kay Aidan at nagsalita. Hindi ko kailanman sasambahin ang isang katulad mo. Ang lahat ay nagiging mayabang bago sila mamatay. Hindi, ikaw ang mamamatay. Ano? Sa sandaling iyon, ang espada ni Aidan ay biglang nagbago ng direksyon. Ang sandata na lumilipad patungo kay Vanessa ay nabasag sa hindi mabilang na mga fragment, na parang tinamaan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ano, ang aking espada? Ang ekspresyon ni Aidan ay tumigas. Isang itinapon na talim na nakahiga sa larangan ng labanan ay gumalaw ng mag-isa, na pumihil sa kanyang atake. Mayroon lamang isang tao na kayang gawin ang ganoong gawa. Lumapit si Ghislaine, na iniwagayway ang dugo mula sa kanyang espada sa isang casual na galaw. Habang siya ay papalapit, isang nakaka-relax na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Hoy, oras na para ayusin natin ito ng mag-isa, hindi sa tingin mo. Ang pagtutok ni Aidan ay ganap na lumipat kay Ghislaine, hindi na nag-aalala kay Vanessa na umaatres sa likod ng kanyang mga kaalyado. Kung inatake niya ulit siya, ang hindi nakikitang puwersa na iyon ay walang duda na tatama sa kanya. Tumitingin siya sa paligid, napagtanto niya na masyado siyang nagbigay ng atensyon kay Vanessa at nawala ng track sa mas malawak na labanan. Ang kanyang mga puwersa ay nasa kaguluhan. Sa likuran, ang mga spells ay patuloy na bumubuhos, na pinapatay ang natitirang mga sundalo na umaatres. Karamihan sa mga tropa ng kalaban ay ngayon ay nakapaligid sa kanya, na may mga kabalyero na tumutulong kay Vanessa habang siya ay dinadala sa kaligtasan. At pagkatapos, pinatay mo na ang lahat ng mga pari. Lahat ng 4 na pari, mga master ng pinagsamang martial at magical na sining, ay nakahiga na patay, ang kanilang mga puso ay nasaksak at ang kanilang mga lalamunan ay hiniwa. Ang oras na ginugol niya kasama si Vanessa ay hindi matagal. Gayunpaman, ang mga pari, ang ilan sa mga pinakamahusay na miyembro ng Salvation Order, ay pinatay sa maikling oras na iyon. Naglabas si Aidan ng isang maikling buntong hininga, kinagat ang kanyang ibabang labi sa pagkadismaya. Sa isang sandali, siya ay mukhang balisa, ngunit agad niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sinuri ang larangan ng labanan muli. Wala nang dahilan upang magmadali. Sa isang walang pakialam na pag-uugali, kalmado niyang tinasa ang kanyang paligid. Ang pagtakas ay mukhang hindi posible. Masusi ka, hindi ba? Ang mga tropa ng Fenris ay masikip, na humaharang sa bawat posibleng daan ng pag-atres. Sa unahan, ang mga hanay ng mga kabalyero ay nakatayo na handa. Ang mga salamangkero ay nanatiling buo, at ang duke ng Fenris ay kasing formidable pa rin. Ang pagsubok sa isang duwag na pag-atres ay magreresulta lamang sa isang kahabag-habag na kamatayan habang pagod. Hindi niya maaaring hayaan iyon. Kung kailangan niyang mamatay, ito ay magiging maluwalhati at may dignidad. Habang dinadaan niya ang kanyang kamay sa kanyang buhok, nagtanong si Aidan, kaya, sisulakay ba kayong lahat sa akin ng sabay-sabay? Kung ang buong puwersa ng Fenris ay umatake ng sabay-sabay, gaano man siya kalakas, hindi siya makakaligtas. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay hindi inaasahan. Hindi, papatayin kita mismo. Sa sinabi niyang iyon, tinakpan ni Aidan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at tumawa. Maaari ba talagang may ganoong katangahan? Madali siyang mapapahina sa pamamagitan ng mga alon ng mga sundalo, tinitiyak ang kanyang pagkatalo, ngunit ang lalaking ito ay pinilit na labanan siya ng personal. Seryoso ka ba? Hindi ako gagawa ng ganoong gulo kung hindi. Bawat galaw na ginawa ko ay upang matiyak na papatayin kita mismo. Ha. Talaga bang sa tingin mo matatalo mo ako? Ganoon ka ba katiwala sa iyong kakayahan? Ang tawa ni Aidan ay naging isang baluktot ng ngiti. Nais niyang durugan ang mayabang na pag-uugali na. Iyon kaagad. Bahagyang tumanggo si Ghislaine. Para sa kanya, si Aidan ay hindi ordinaryong kalaban. Ang kanilang relasyon ay, sa ilang paraan, espesyal. Pagkatapos ng lahat, ito ang lalaki na personal na kumuha ng kanyang buhay sa nakaraang timeline. Ang pag-overwhelm sa kanya sa pamamagitan ng mga numero ay hindi makakapagbigay kasiyahan sa galit na nag-aapoy sa kanyang puso.
At mula sa sandali na bumalik siya sa nakaraan, palagi siyang nagpaplano para dito. Itinuro ni Ghislaine ang kanyang espada kay Aiden, isang nakakapanlamig na ngiti sa kanyang mukha. Kung one-on-one, mananalo ako. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya nagawang patunayan ito. Kung hindi siya nabigyan ng pangalawang pagkakataon, si Aiden, ang tinatawag na marangal na kabalyero, ay mag-aangkin ng kaluwalhatian sa pagpatay sa Mercenary King, na aakyat sa mas mataas na antas. Ngunit ngayon, oras na upang patunayan na si Ghislaine ay mas malakas. Iginagalaw ni Ghislaine ang kanyang espada, at tumugma si Aiden sa kanya. Ang banggaan ng kanilang mga talam ay nagpadala ng kulay rosas at asul na ilaw na sumabog sa lahat ng direksyon, na nagpaliwanag sa larangan ng labanan. Ibinuko ni Aiden ang kanyang mga ngipin sa isang mabangis na ngiti habang nakaharap kay Ghislaine, ang kanilang mga espada ay nagbabanggaan ng marahas. Duke Fenris, ibibigay ko sa iyo ito, talagang naitulak mo ako sa aking mga limitasyon. Ang ikalawang legion ay nawasak ng halos nakakatawang kadalian. Ang diskarte ni Aiden ay nabigo na maubos ng sapat ang lakas ng kanyang kalaban. Habang nagawa ng mga pari na maubos ang ilang enerhiya ni Ghislaine, si Aiden mismo ay nag-ubos din ng malaking lakas sa kanyang labanan kay Vanessa. Ngayon, ang dalawang mandirigma ay nakatayo sa halos magkaparehong kalagayan, ang kanilang enerhiya ay halos ubos na. Ngunit si Aiden ay hindi lang sinuman. Siya ang pinakamarangal, pinakamaganda, at pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Ang ganoong pagsubok ay isang bagay na maaari niyang malampasan sa pamamagitan ng purong lakas ng kalooban. Habang umaabante, ang kanyang talam ay nakatagilid ng nagbabanta. Sinabi niya, Duke Fenris, ang mundo ay nahahati sa dalawang uri ng mga lalaki. Naglabas si Ghislaine ng isang tahimik na pagtawa, kinikilala ang mga salita mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi pinansin ni Aiden ang reaksyon, nagpatuloy ng may sigasig. Mayroong ako, at pagkatapos ay mayroong lahat ng iba pang mga lalaki. Walang naglabas ng tiwala sa sarili na kasing walang hanggan tulad ni Aiden. Kung wala ng iba, ang kanyang walang pag-aalinlangan na paniniwala sa sarili ay isang katangian na karapat-dapat kilalanin. Pagkatapos ng lahat, ito mismong paniniwala na ito ang nagtulak sa kanya sa tuktok ng isang transcendent. Bagaman hindi maiwasan ni Ghislaine na magtaka, sasabihin pa rin ba ni Aiden ang mga ganoong bagay kung haharapin niya si Julian? Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Inilabas ni Aiden ang isang alon ng matinding enerhiya, isang presyon na ganoon kasidi na tila pinipiga ang hangin sa paligid nila. Ngayon, ako ay magiging isang alamat. Bagaman ang kanyang mga puwersa ay nabura at ang kanyang mga kalaban ay nanatiling buo, mayroon pa rin siyang pagkakataon. Ang desisyon ni Ghislaine na hamunin siya sa isang duel ay ang pagkakataon ng kanyang buhay. Kung ang mga puwersa ng Fenris ay sumikop sa kanya, mapipilitan siya sa isang desperadong labanan ng pag-ubos ng lakas, na sa huli ay susuko sa pagkapagod at kamatayan. Ngunit kung kaya niyang patayin si Duke Fenris dito, at makatakas sa hanay ng kalaban ng buhay, maaari niyang ukitin ang kanyang pangalan sa alamat. Ang sitwasyong ito ay isang pagsubok lamang mula sa kalangitan, isang entablado na inihanda para sa kanya upang umakyat sa kadakilaan. Ang universo mismo ay tila nagplano upang gawin siyang isang bayani ng walang katumbas na katanyagan. Ang puwersa na nagmumula kay Aiden ay nagsimulang balutin si Ghislaine, na parang ang mismong hangin ay naaakit sa kanyang paniniwala. Ang pagkasabik ng posibleng pagiging isang alamat ay nagtanggal ng lahat ng pag-aalinlangan at takot. Ang kanyang isip ay lubusang nakatuon sa isang bagay, ang pagpatay sa kalaban sa harap niya. Si Ghislaine, gayon din, ay nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at naglabas ng kanyang sariling nakakabinging aura. Siya ay matindi, walang duda. Ang antas ng konsentrasyon na iyon, ito ay parang ang buong larangan ng labanan ay nawala, na nag-iwan lamang sa kanilang dalawa. Ilan lamang ang makakapanatili ng ganoong pagiging mahinahon kapag nakahiwalay sa gitna ng isang labanan. Si Aiden ay tunay na naniniwala na kaya niyang patayin si Ghislaine at makatakas. Ang tiwala na iyon ay sinusuportahan ng walang katumbas na kasanayan. Ngunit ang paniniwala ni Ghislaine ay kasing hindi matitinag. Mananalo ako. Hindi siya kailanman nakipaglaban ng inaasahan na matatalo. Anuman ang mga logro, anuman ang mga pangyayari, ang kanyang isip ay hindi kailanman nag-alinlangan sa tagumpay. Lalo na sa isang duel.
Naghanda ako para dito. Alam ni Ghislaine ang estilo ng pakikipaglaban ni Aiden ng lubusan, salamat sa kanilang paghaharap sa kanyang nakaraang buhay. Ang lalaki ay umuunlad sa pag-ubos ng mga puwersa ng kanyang kalaban, mga tropa, kabalyero, salamangkero, lahat upang pahiniin sila bago sumalakay upang angkinan ang tagumpay. Sa nakaraang timeline, sinira ni Ghislaine ang hukbo ni Aiden at ang Silver Knights ngunit bumagsak sa pagkapagod, na nagbigay daan kay Aiden na kumuha ng kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, iba ang plano ni Ghislaine. Nilagyan ng mga artifact at galvanium na sandata, ang kanyang mobile core ay nagwasak sa mga puwersa ni Aiden. Ang Fenris Knights ay tinalo ang Silver Knights. Palagi kong tinatanong, kung paano pinakamahusay na talunin si Aiden kapag nagkita sila muli. At ngayon, matapos ang lahat ng kanyang masusing paghahanda, nais niya na ma-isolate si Aiden sa larangan ng labanan na ito. Maaari niyang salakayin si Aiden ngayon, na tinatapos ang labanan ng mabilis. Ngunit hindi yun maganda. Ang ganoong taktika ay magreresulta sa malaking pagkalugi sa kanyang mga puwersa. Ang kasanayan ni Aiden ay nagpapahintulot ng ganoong pag-iingat. Gayunpaman, hindi iyon ang tanging dahilan. Ang pagkamuhi na sumasaklaw sa mga buhay, ang bihirang pagkakataon na labanan ang isa sa pinakamalakas na mandirigma ng kontinente, ang nag-aapoy na pagnanais na manalo, lahat ng ito ay nagtulak kay Ghislaine na gumawa ng isang desisyon. Papatayin kita gamit ang aking sariling mga kamay. Gaano katagal niya hinintay ang araw na ito, para sa pagkakataong ito na harapin ang lalaki na minsan ay kumuha ng kanyang buhay. Ngayon, oras na upang ayusin ang tanong kung sino talaga ang mas malakas. Ang kulay rosas na mga mata ni Ghislaine ay kumikinang habang ang kanyang 5th stage core ay gumana, naglalabas ng isang agos ng hilaw, walang taros na kapangyarihan. Ang kanyang enerhiya ay sumugod sa unahan, na nilamon ang nakakapanakot na aura ni Aiden. Ang dalawang mandirigma ay sabay-sabay na sumalakay, ang kanilang mga talim ay naglalayon sa mga vital na puntos. Ang mga pulang guhit ay hindi inaasahang gumawa ng arco sa hangin, na humihigpit sa paligid ni Aiden na parang isang nakakakipot na lambat. Ang mga asul na guhit ay sumalubong sa pula, na humiwas sa mga atake at gumanti laban kay Ghislaine. Bawat banggaan ng kanilang mga espada ay nagpadala ng mga shockwave na kumalat sa labas, na nagpunit sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Wala sa kanila ang nagbigay ng 1 pulgada, ang kanilang duel ay bumalot sa kanila sa isang buhawi ng pula at asul na ilaw. Ang larangan ng labanan ay tila nawala, na nag-iwan lamang sa kanilang dalawa. Ang tindi ng kanilang mana ay lumikha ng isang bagyo, na sumipsip sa hangin sa isang estado na parang vacuum. Ang asul na talim ni Aiden ay humiwa patungo sa ulo ni Ghislaine. Hindi umatras si Ghislaine. Sa halip, ang kanyang kulay rosas na espada ay sumugod sa unahan upang salubungin ang atake. Nang magbanggaan ang kanilang mga talam, isang nakakabulag na liwanag ang sumabog, na kumalat sa bawat direksyon. Ang mga nanunood ay nakatayo na nagyelo, ang kanilang mga bibig ay nakabukas. Kakamangha-manga, hindi ko man lang makita ang kanilang mga galaw. Hindi ko inakala na ang commander ng kalaban ay ganoon kalakas. Para sa mga sundalo ni Ghislaine, siya ay isang walang talo na hari. Naniniwala sila na kaya niyang talunin ang sinumang kalaban, gaano man kalakas, sa isang one-on-one na duel. Hindi ba niya napatay si Cain, ang pinakamalakas na espadachim ng Lutenia? Hindi ba niya madaling napatay ang mga transcendent na pari? Ang duel na ito ay nasa isang buong ibang antas. Ang pagkaunawa na kayang tapatan ni Aiden ang lakas ni Ghislaine ay nagyanig sa kanila hanggang sa kanilang kaluluwa. Ang Fenris Knights, na lumago na mas malakas ang sarili, ay nakaramdam ng mas malaking pagkabigla. Ang kanilang mga matatalim na pandama ay kinilala ang tunay na laki ng labanan sa harap nila. Mayroon talagang mga halimaw sa mundong ito. Kahit na bilang isang grupo, wala silang pagkakataon laban kay Aiden. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi malampasan. Ang bawat kabalyero ay naghigpit ng kanilang mga kamao, tahimik na nangako na hindi kailanman malilimutan ang labanan na ito. Ang pagiging mabangis ng duel ay tumindi sa bawat palitan. Ang kanilang kapangyarihan ay sumabog ng lampas sa pag-unawa, na naglalabas ng mga pagyanig na nagpapanginig sa lupa. Ang lupa ay nabasag at nahati sa ilalim nila, ang mga bato ay lumipad sa hangin.
Ang pula at asul na mga ilaw ay nag-ugnay sa isang nakamamatay na sayaw. Bawat banggaan ng kanilang mga espada ay nagbunga ng mga pagsabog, bawat hampas ay isang marahas na pagsabog ng enerhiya. Ngunit ang patay na ito ay hindi maaaring magtagal ng walang hanggan. Dahan-dahan, ang mga sugat ay nagsimulang mag-ipon sa parehong mandirigma. Ang talam ni Aidan ay humiwa sa braso ni Ghislaine, na gumagawa ng tunog na parang metal na pinupunit. Ang talam ni Ghislaine ay humiwa ng madali sa braso ni Aidan bilang kapalit. Ang dalawang mandirigma ay umuurong, na naglalagay ng isang maliit na distansya sa pagitan nila. Tinignan ni Ghislaine ang kanyang sariling braso. Ang dugo ay tumutulo mula sa sugat, bagaman salamat sa kanyang hindi kapani-paniwalang pagbabagong buhay, ang pinsala ay mabilis na nagsara. Ang mabilis na paggaling na ito ay isang resulta ng kanyang mahirap na pagsasanay, mga teknik na inspirasyon ng nobela ni Gordon. Ang mana na dumadaloy sa kanyang katawan ay nakatuon sa punto ng epekto, na binabawasan ang karamihan sa pinsala. Ang atake ni Aidan ay naging malakas na sapat upang hiwain ang kanyang mga depensa, ngunit ang sugat ay mababaw. Gayunpaman, ang mana cost para sa antas ng katatagan na ito ay malaki. Ikinaway ni Ghislaine ang kanyang espada, ibinabaling ang kanyang tingin kay Aidan. Ang kanyang matatalim na mata ay tinasa ang mga pinsala ng kalaban. Sa kabila ng pagbibigay ng isang malalim na hiwa, ang braso ni Aidan ay mayroon lamang isang manipis na hiwa. Gayunpaman, mayroong kakaibang nangyari. Sa kabaligtaran, ang walang sugat na braso, isang maliit na sugat ay biglang bumukas, dugo ang umagos. Ito ay isang hindi natural na pangyayari. Ngumiti si Aidan habang bahagyang binaling ang kanyang katawan. Ikaw ay medyo bihasa, tulad ng sabi ng mga chismis. Hindi ko inaasahan na magagawa mong gawing mab-aigo ako na i-redirect ang isang hampas ng maayos. Para sa isang hindi alam na manunood, ang kababalaghan na ito ay tila hindi maipaliwanag. Ngunit si Ghislaine ay hindi nagulat. Alam niya ang lihim ni Aidan, isang lihim na mahigpit na binabantayan. Hindi mo lang sinasala ang mga atake, hindi ba? Ikalat mo ang epekto sa loob ng iyong katawan kapag hindi mo ito ganap na masasala, sabi ni Ghislaine. Ang mga mata ni Aidan ay sandaling lumaki sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na mauunawaan ng kanyang kalaban ang nakatagong mekanismo sa likod ng kanyang mana cultivation technique. Tunay nga, ang teknik ni Aidan ay mayroong kakaibang epekto, pinahihintulutan nito siyang magsala ng mga atake. Kung ang epekto ay masyadong malaki upang ganap na masala, ang puwersa ay ipapamahagi sa loob ng kanyang katawan, na binabawasan ang nakikitang pinsala. Ang kakayahang ito ay ginawa si Aidan na halos walang sakit sa karamihan ng mga konvensyonal na hampas. Gayunpaman, ang atake ni Ghislaine ay naging malakas na sapat upang magdulot ng maliliit, nakakalat na mga pinsala sa buong katawan ni Aidan. Paano mo nalaman? Tanong ni Aidan, isang note ng pag-usisa sa kanyang boses. Ang mga ganoong teknik ay halos imposible na malaman maliban kung ang isang tao ay may kasanayan ng isang master na espadachim. Kahit na, bihirang umasa si Aidan sa kanyang kakayahan na ikalat ang pinsala, na nagpapahirap sa iba na mapansin. Ngumiti si Ghislaine. Alam ko ang lahat. Ginugol niya ang kanyang nakaraang buhay na nalilito sa kakaibang katatagan ni Aidan. Ang mga pinsala na dapat ay nakamamatay ay halos hindi siya nagalusan, na nag-iwan kay Ghislaine na magtanong kung ang pagkapagod ay nag-ulap sa kanyang pananaw. Sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid at pagkuha ng conclusion, sa wakas ay natuklasan niya ang lihim ni Aidan. Baliw ka, tumawa si Aidan, itinaas ang kanyang espada muli. Well, mayroon ka ring mga kakaibang kakayahan, patuloy ni Aidan. Ang iyong balat ay kasing tigas ng bato, at agad kang gumagaling. Iyan ba ang epekto ng iyong cultivation technique? Ito ay isang bagay na nakuha ko sa pamamagitan ng pagsasanay, sagot ni Ghislaine. Hindi siya nagpaliwanag. Ang kakayahan ay dumating sa halaga ng matinding pagdurusa, kabilang ang isang patalim na sinaksak sa kanyang puso sa kanyang desperadong paghahanap ng kapangyarihan. Gayunpaman, ito ay nagligtas sa kanya ng hindi mabilang na mga beses, na nagbibigay sa kanya ng nakakabinging lakas sa labanan laban sa mas mahihinang mga kalaban. Ngunit si Aidan ay hindi natakot. Walang paraan na ang ganoong bagay ay walang presyo, sabi ni Aidan. Tiyak na nauubos nito ang maraming mana.
Kaya ang kailangan ko lang gawin ay patuloy na hiwain ka hanggang sa hindi ka na gumaling, o putulin ang iyong ulo, o saksakin ang iyong puso. Bahagyang ngumiti si Ghislaine. Kailangan niyang aminin, mabilis na natukoy ng matatalim na instinto ni Aidan ang kahinaan ng kanyang kakayahan. Parehong may limitasyon ang kanilang mga teknik. Ang mahabang labanan ay mag-aalis ng kanilang mga mana reserve, na mag-iiwan sa kanila na mahina. Ang tagumpay ay sa huli ay nakasalalay sa kung sino ang makakaligtas sa isa, o kung sino ang makakabigay ng isang mapagpasyang hampas muna. Itutuloy ba natin? Tanong ni Ghislaine na may isang mabangis na ngiti, ang kanyang mana ay sumabog muli. Si Aidan ay tumugon na may katugmang ngiti, ang kanyang duguan na figure ay nagpapalabas ng pagsuway. Sa sandaling iyon, ang larangan ng labanan ay nawala. Ang gyera, ang kanilang mga hukbo, ang mga sundalo, lahat ng iyon ay nawala sa kanilang mga isip. Ang kanilang buong pagtutok ay nakatuon sa isa't isa, sa duel na magtatakda ng kinalabasan ng labanan na ito. At sa nag-iisang sandali na iyon, nakaramdam sila ng pagkasabik. Bawat oras na magbanggaan ang kanilang mga espada, malakas na shockwave ang kumalat sa labas, na nagyanig sa lupa at nagdulot ng kanilang mga katawan na bumaba ng panandalian mula sa lupa. Ang kanilang footwork ay hindi kailanman nag-alinlangan, bawat isa ay nag-a-adjust ng walang dunges upang mabawi ang balanse at sumalakay muli. Ang kanilang mga talam ay gumalaw ng may perpektong katumpakan, wala sa kanila ang nagmamalabis o nag-aatubili. Sila ay pantay, na nagtutulak sa isa't isa sa bingit. Ito ay parang ang duel na ito ay ang kasukdulan ng kanilang mga buhay, isang labanan na nilabanan gamit ang lahat ng mayroon sila. Ang mga pulang linya ay nagsimulang lumitaw sa mukha, braso, balikat, at binti ni Ghislaine habang ang dugo ay sumasabog mula sa kanyang katawan. Si Aidan, gayon din, ay nag-iipon ng mga sugat. Ang pagkaste ng pagkalat ng malalakas na atake ni Ghislaine ay nakakabinging kakayahan ng kanyang katawan na makayanan. Bawat oras na ang isa sa kanila ay nagdulot ng pinsala, ang isa ay magdurusa ng isang counterblow. Ang dugo ay damumi sa kanilang minsan ay malinis na armor, na ginawa itong isang malupit na patunay ng kanilang labanan. Ang usok ay bumangon mula sa katawan ni Ghislaine habang ang kanyang sobrang init na core ay nag-iipon sa ilalim ng presyon ng kanyang 5th stage na kapangyarihan. Si Aidan, gayon din, ay humihinga ng malalim, ang kanyang mga sugat ay dumudugo ng husto habang siya ay nagpupumilit na manatiling nakatayo. Ipinatawag ang kanyang natitirang lakas, si Aidan ay sumugod sa unahan, na ibinagsak ang kanyang paa. Ako, ay, magiging isang alamat. Yumalulong siya, ang kanyang boses ay may dalang bigat ng kanyang walang pag-aalinlangan na pagmamalaki at ambisyon. Ang kanyang layunin ay palagi nang makamit ang kadakilaan. Dito, sa larangan ng labanan na ito, hindi niya kayang bumagsak. Ang talam ni Aidan ay bumaba patungo kay Ghislaine, ang kanyang asul na aura ay nagniningning pa rin sa kabila ng kanyang pagkapagod. Si Ghislaine ay sumugod sa unahan bilang kapalit, ang kanyang tingin ay hindi nag-aalinlangan. At ikaw, mamamatay dito ngayon. Umungol siya, ang kanyang kulay rosas na talam ay humihiwas sa hangin ng may hilaw na pagiging mabangis. Ang kanilang mga espada ay nagbanggaan muli. Ang pinakamaliwanag na pagsabog ng ilaw ay sumabog, ang puwersa ay ganoon kamatindi na niyanig nito ang larangan ng labanan. Umubo si Aidan, dugo ang umagos mula sa kanyang mga labi habang siya ay umuurong. Humingal si Ghislaine, ang kanyang katawan ay bumagsak habang siya ay bumaba sa isang tuhod, ang pagkapagod ay sa wakas ay tumama na. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.